At yun na nga ng mga kabayan, napag-usapan nga po natin na ito pong sinasabi na suspect na pumatay nga po doon sa businessman. Na sinasabi nga po nila may connection po sa Pogo. Tapos ito pong NBI, naglabas po ng picture na ito daw pong suspect. NBI ba naglabas? O mga pulis po, PNP. Naglabas po sila ng picture na ito daw po suspect. May picture kasama ni Amy. Ayan na po. Binabalata na po nila sa Amy Marcos kasi, di ba? Dahil pagsadip puwersa po kay BP Inday. So, dinabas po nila yung picture ng suspect. Nakasama si Ma'am Amy Marcos. At ang matindi, naglabas din po sila ng picture ng suspect. Nakasama naman po ni Sir Harry Roque. Ang hindi po nila nilalabas, yung picture nakasama yung suspect, kasama si Lisa, at si Junior, mga kabayan. Di ba? Doon yung makikita yung naratibo na talagang bias Itong mga pulis na to. Napaka-bias po na mga pulis na yan kung sino man po naglabas yan. Yung picture ni Harry Roque, picture ni Madam Amy, nilabas ninyo. Nakasama po yung suspect. Ba't hindi po ninyo nilabas? Nakasama po si Lisa at si Junior ng suspect. Ayan, di ba? Bias po kayo, sir. Minamind condition niyo po yung taong bayan na na sindikato din. Diba? Kahit hindi nyo sabihin nyo, wala naman kami sinasabi. Ba't nilabas nyo yung picture? Nakasama si Harry Roque at si Ma'am Amy. Ba't hindi nyo nilabas na kasama si Lisa at si Junior? Nagtatanong lang po wag ganun, sir. Kung sino man po sa mga pulis. Hindi ko na maalala kung NBI o PNP. Baka sabihin, pag sinabi kong NBI, PNP pala naglabas. Sabihin nyo, hindi, fake news yan. Tapos pag sinabi ko naman PNP, tapos NBI naglabas, sabihin nyo, fake news din. Kayong mga pulis, puro pulis naman kayo kayong mga pulis, naglalabas kayo ng ebidensya, mga picture, kulang-kulang. Para bumuo ng naratibo. I-push ninyo yung gusto ninyong mangyari. Ito, nilabas po, ni Madam Maharlika, yung picture, kasama ni Lisa, si Junior, yung suspect, sa pagpatay doon sa businessman. Ito po, panoorin po natin. Madam Maharlika, pasok po. Ang iyong kapatid at nasa itim na tayo na yugto ng Pilipinas, maniwala lang kami sa iyo kung miss kapatid mo, Ari, ay sangkot dinidikit ang inyong mga pictures dito sa nahuling nangidnap. Ayan dinidikit po kasi, dinabas po talaga nila yung picture na yun mamaya hanapin natin, pero dinabas po nila yun kasama Sir Harry, kasama si Ma'am Amy. Ito po, panoorin po natin, tuloy-tuloy. Suspect dito kay Anson Ke. Okay? So ngayon, Amy, alam mo naman ang nasa likod nito ay ang hipag mong si Lisa Tanas. Okay? Kaya kung ako sa'yo, itodo mo na yan. Alright? Mamaya marami na pag-uusapan. Ngayon mga kababayan, tinanong ko. Yun yung sinasabi nila mga kabayan, diba? Inuumpisa na pong siraan si Madam Amy. Ngayon, Madam Amy, please lang. Huwag na diba? Kasi ikaw, iniisip mo yung kapakanan ng kapatid mo Pero ikaw, naiisip ka ba ng kapatid mo? Sinisiraan ka na Diba? Sinisiraan ka na, Mama Amy. Kung ikaw, sa'yo okay lang, kapatid mo, sinisiraan ka, nasa sa'yo po yun, Mama Amy. Pero sinasabi po namin, diba? Kung ganyan po yung nangyayari na sinisiraan ka na ng sarili mong kapatid, ng sarili mong sister-in-law, o sino mang mga nandyan sa palasyo, itodo mo na. Yung mga nalalaman mo, sabihin mo na rin. Diba?
Pakita mo na meron pang isang Marcos na kaya namin pagkatiwalaan. Na hindi lahat ng Marcos, sablay. Di ba? Oh. Yun lang yun, Madam Amy. O, tuloy mo, mamahaling. Sabi niya, ako, 2022 election pa yan. Sabi niya, sa dami-dami nagpa-picture sa akin, matatandaan ko ba? Which is true enough. Kita ko, dami-dami nagpa-picture sa akin. Kahit minsan, kaibigan ko na hindi ko na maalala yung pangalan dahil sa dami ng tao, sa daming, hindi man ako politiko, di ba, sa dami nagpa-picture. Pero kung yan ang naratibo, kung yan ang titignan natin, na kapag nagpa-picture ng isang beses, pwede ka na maging kasabwat sa kidnapping. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga nagpa-picture sa akin, kapag sila ay may ginurgur sila, o kung ano man yung ginawa nila, nagnakaw sila, ay pwede nang idikit sa kay Maharlika kasi may picture kami. Pwede ba yun, mga palangga? Kung ganon, ang usapan natin, okay, wait a minute. So kung ganon ang usapan natin, tignan natin, balikan natin yung litratong ito. Nakita niyo yan? Kung ganyan ang usapan natin na ididikit natin kung sino talaga ang mastermind. Remember, mga kababayan, itong picture ni Cassandra Ong, okay? Na dinidiin nila, hindi ko nga alam kung ano nangyari kay Cassandra Ong. Nakasama si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Remember that picture? Okay? Kung pagbabasehan natin, dahil yan po ang dinidiin ngayon ng Bangag Administration dahil mayroong picture with Spokesari and Senator Amy Marcos ay kasabwat na or mastermind. Actually, may nilabas si Sasba or si Butch, okay? Na nakita ko na random ko na itong suspect na gumurgor dito kay Anson K, allegedly, ay kasama din itong si Vovong Gadon. Okay? At kasama pa si mayroon pa isang personality. Okay, so kung titignan natin, kung yan ang pagbabasihan natin ng naratibo, o di, ito, bakit itong si Cassandra Ong, di ba? Na inano nila dyan, na pinatawag dyan sa Huwadcom, ayan, talagang nag-nervous breakdown pa yan. Kung ano-anong pang-aano nila paglilipit dyan kay Cassandra Ong. Balikan natin yung aking sinulat noong 2024, August 29. Sabi ko, mastermind ang mga bangag. Alright? Okay, sabi ng puting as, Maharlika, si John Vic ay nasa Abu Dhabi. Okay, tignan natin to. Ano ba yan? Bago natin ito, breaking news ba yan? Okay. Okay, break. Ito lang muna. Maharlika, paki-announce si John Vic ay nasa Abu Dhabi from Manila via Emirates Airline. Okay, going to The Hague. O, abangan nyo ha. Yung ating mga kababayan, meron dumating sa atin na impormasyon. Si John Vic, gumagapang na naman. Galing papunta daw ng Abu Dhabi from Manila via Emirates Airline going to The Hague. Sa lahat ng mga palingga ko sa The Hague, kayo na ang bahala sa jutang lang yan. So, balik tayo dito. Mastermind ng mga bangag. Because we talk about mastermind. August 29, pinost natin yan. Noong August 21, 2024, ito na nga, excuse me, nang ilabas ko ang picture ni Lisa Tanas at Marcos Bangag Jr. na kasama ang mga Chinese Pogo operator sa restaurant, sabi ng mga bangag, AI daw. O di ba sinabi nila AI daw? Pero noong August 26 ay kinumpirma ni Atty. Topacio na abogado ni Cassandra Ong na ang picture ay authentic. So kapag naglalabas tayo ng picture, laban sa mga magag, sinasabi nilang AI. So, pwede rin ba nating sabihin yung nilabas na picture with Harry Roque at Amy Marcos ay AI? Kasi yan lagi ang litanya nila eh. So, balikan natin. Kinabukasan nataranta si Benedict Chico at iba pang makasama na sa picture at inamin nila na totoo ang picture. Pero kuha pa raw noong 2020 kasagsagan ng pandemic. Alright? Kaya sabi ko dyan, pero ni isa sa kanila walang mask.
At ang Chinese Pogo operators ay nagpa-picture lang daw kay Bangag at hindi sila magkakilala. Remember that? So nag-research ako at si Cathy Binag, okay? At wala, sabi ko, nakita namin ang pictures sa Google search na noong June 2022 sa birthday celebration ni Sunny Daza na BFF ni Marcos Bangag Jr. ay kasama pa rin nila si Rainier Chu. Diba? Dahil yan ang Rainier Chu na yan ay ayon sa ating source ay nagbigay ng yung grupo ng mga Chinese na Pogo during the 2022 campaign ay nagbigay ng total of 750 million pesos na campaign money for the Bangag. Remember that vlog natin? Kaya sinabi nila noong una 2020 pa raw yung picture. Pero ang totoo, 2022 ang picture kasama si Rainier Chu. At ang sinabi dyan ng kampo ni Bangag, nagpa-picture lang daw sa kanila. Kaya nga sabi ko dyan, so ano ito, stalkers Rainier? At mabait lang si Bangag na pinaupo niya sa tabi niya? Sabi ko nga, hindi nyo kami maloloko mga mafyang Bangag. Paki-forensic ang buhok ni Rainier. Sabi ko pa dyan, si Rainier Chu ay katabi ng nakaitim. Siya ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo Ops gamit ang serbisyo ni Zatanas sa Most Law Firm. Ayan si Rainier Chu. Ang palabas nila dyan noon, itong Pogo King, ayan, ay nakipicture lang daw yan. Kaya sabi, marami pang pictures yan eh. Ayan, kasama pa rin nila yan. So ngayon, hindi ito inuusig o hindi ito iniimbestagahan ng mga committee ng mga Bangag. Alright? At dyan sa Senado, sa Senate and House of Representatives. Kaya sabi ko dito, si Rainier Chu ay katabi na nakaitim. Siya ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo Ops. Okay? Gamit ang serbisyo ni Zatanas sa Most Law Firm. Mula 2016-2023, ang anumang negosyo ng mga Chinese na gustong pumasok sa Pilipinas ay dumadaan sa consultancy firm ni Liza Tanas. Yan ang negosyo ni Liza Tanas habang walang trabaho si Bangag. Kumita sila dyan ng matindi. Si Chu ang tulay ng Pogo operators sa mag-asawang sindikato. Si Chu rin ang namuno ng Fundraising Pogo Association. Ito lang yung sasabi ko para sa 2022 election. Labas ang grupo sa pamumuno ni Kim Wong, 2 beses nag-fundraising ang mga Pogo na pumasok sa tulong ni Satanas. Unang fundraising ay naggamal ang mag-asawang Bangag, ayan, at Satanas ng 250M. Ito yung sinabi ko. Sa pangalawang fundraising, 500M. Ang pera ay diniretso kay Satanas na dinala sa Nara, Forbes Star sa tirahan ng mag-asawa. Yan ay ayon sa ating source. Mga kababayan, kaya sabi ko, total of 750 million. Nung nalaman daw ni Kim Ong, nagbigay ito sa mag-asawa ng 750M para tablahin lamang ang grupo ni Chu. Nang nanalo si Bangag, nilagay ni Satanas ang isang matalik na kaibigan ni Bangag na si Altenco, dating mayor ng Malolos. Pumayag si Bangag dahil sinabi ni Satanas na 1 taon lamang si Tenco at may ayusin lamang ito sa PAGCOR. Yan po ay nakalagay sa book na Attorney Vic, yung mga information na yan tungkol dyan kay Altenco. Ang unang ginawa ni Tenco ay kinansila ang Pogo licenses at nag-issue ito ng professional licenses sa mga pinaboran nila. Kung kaya't bumaba ang numero ng Pogo sa bansa. Pero di nila mapapakalaman si Kimong na isa sa may mother franchise ng online gaming na galing sa ZESA sa Cagayan. Gumawa rin si Altenco ng ibang panuntunan kung kaya ang Pogo ay naging IGL. Ayan. So if you talk about picture, so ano to, inamin nila na totoo yung picture. Kasama ni Liza Tanas at si Cassandra Ong. So bakit ito hindi pinakikialaman nitong mga Bangag na ito?